Mga kababayan, isang napakalaking balita ang gumising sa defense community ngayong araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang high-end US missile system ang aktwal na pinaputok dito mismo sa Pilipinas, at hindi ito simpleng test lang. Ito ay bahagi ng mas malawak at mas seryosong military exercise na may direktang implikasyon sa seguridad ng bansa. Ayon sa kumpirmasyon ni Balikatan 2026 spokesperson Col. Dennis Hernandez, matagumpay na na-launch ang isang Tomahawk land attack cruise missile mula sa Tacloban Airport sa Leyte, bandang hating gabi ng 5 ng Mayo. Ang mas nakakagulat, tumama ito sa target na matatagpuan sa Laur, Nueva Ecija, mahigit 600 kilometers ang layo. Ibig sabihin, hindi lang ito demonstration. Isa itong malinaw na patunay na kaya ng system na ito ang long-range precision strike sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ngayon, himayin natin kung bakit napakalaking development nito. Una, ano ba ang Typhoon MRC missile system? Ang Typhoon MRC o Mid-Range Capability ay isang mobile ground-based missile launcher ng US Army. Hindi ito ordinaryong launcher dahil kaya nitong magpaputok ng dalawang klase ng high-end missiles. Una, ang Tomahawk cruise missile, isang subsonic, long-range precision weapon na kayang tumama sa target na lampas 1,600 kilometers ang layo. Pangalawa, ang SM-6 missile, na multi-role, pwedeng gamitin para sa air defense, anti-ship, at kahit laban sa ballistic missiles. Sa madaling salita, isang system, pero maraming kakayahan, pang-atake, pang-depensa, at pang-control ng air at sea space. Ngayon, bakit mahalaga na dito ito pinaputok sa Pilipinas? Balikan natin ang timeline. Unang na-deploy ang Typhoon system sa bansa noong 2024, partikular sa Northern Luzon, bilang bahagi ng mga joint exercises tulad ng Salaknib. Noong una, marami ang nagsabi na temporary lang ito. Pero habang tumatagal, napapansin na nagiging mas consistent at mas strategic ang presensya nito sa Pilipinas. At ngayong Balikatan 2026, umabot na tayo sa punto na hindi lang deployment, kundi actual live-fire test na. Ibig sabihin, lumalalim ang military integration ng Pilipinas at ng United States. Ang launch na nangyari mula Tacloban papuntang Nueva Ecija ay hindi random. Isa itong calculated demonstration. Mula Eastern Visayas hanggang Central Luzon, ipinakita kung gaano kalawak ang coverage ng missile system na ito kapag nakadeploy sa Pilipinas. Isipin nyo, kung kayang tamaan ang Nueva Ecija mula Leyte, mas lalong kayang i-cover ang mga strategic maritime areas sa paligid ng bansa. At dito na pumapasok ang mas malaking konteksto, ang West Philippine Sea. Sa mga nakaraang taon, tumataas ang tensyon sa rehiyong ito. At sa harap ng ganitong sitwasyon, ang ganitong klaseng capability ay nagsisilbing deterrent. Hindi ibig sabihin na gagamitin agad, but the fact na meron ka nito, nagbabago ang kalkulasyon ng kahit sinong posibleng kalaban. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Balikatan 2026. Ang Balikatan ay isa sa pinakamalaking joint military exercises sa rehiyon. Sa taong ito, mahigit 17,000 na tropa mula sa iba't ibang bansa ang kalahok, hindi lang US at Pilipinas, kundi pati Japan at iba pang partners. Hindi na ito simpleng training exercise. Isa na itong full-scale simulation ng modern warfare scenarios. Kasama sa mga activities ang integrated air and missile defense, counter-landing operations, maritime strike missions, at syempre, live-fire exercises tulad ng nangyari sa Typhoon. At hindi lang US system ang tampok dito. Naroon din ang BrahMos missile system ng Pilipinas, isang supersonic anti-ship missile na isa sa pinaka-advanced sa Southeast Asia. May presence din ng Japanese Type 88 surface-to-ship missiles, at US NMESIS anti-ship systems. Sa madaling salita, pinapakita dito ang isang integrated network ng missile capabilities mula sa iba't ibang bansa na kayang mag-coordinate sa isang unified defense strategy. Ito ang tinatawag na interoperability. At ito ang isa sa pinaka-importanteng layunin ng Balikatan, ang siguraduhin na kahit magkakaibang bansa, magkakaibang kagamitan, at magkakaibang doctrines, kayang magtulungan sa isang operasyon. Balikan natin ang Typhoon launch. Ang paggamit ng Tomahawk missile ay may malaking simbolismo.
Ito ang parehong missile na ginamit sa iba't ibang real-world conflicts ng US sa nakaraan. Kilala ito sa precision at reliability. Kaya ang paggamit nito sa isang exercise dito sa Pilipinas ay hindi lang basta training, it's a statement. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay hindi na lang passive participant sa regional security. Unti-unti, nagiging aktibong bahagi na ito ng isang mas malaking defense architecture sa Indo-Pacific. Pero syempre, may mga tanong din. Ano ang magiging reaksyon ng ibang bansa, lalo na ang China? Bagamat wala pang official statement sa ngayon, inaasahan na hindi ito palalampasin. Sa mga nakaraang deployment pa lang ng Typhoon system sa Luzon, naglabas na ng mga kritisismo ang Beijing, sinasabing destabilizing daw ang ganitong presensya. Ngayon na may actual missile launch na, posibleng mas tumindi ang kanilang reaksyon. Pero sa kabilang banda, para sa Pilipinas, ang narrative ay malinaw, ito ay bahagi ng defensive preparations at alliance commitments. Hindi ito offensive move, kundi pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo. At dito papasok ang mas malalim na usapan, ang future ng defense posture ng Pilipinas. Sa nakikita natin ngayon, unti-unting lumilipat ang focus mula sa internal security papunta sa external defense. Mas binibigyang pansin ang maritime domain, air defense, at long-range strike capabilities. Ang tanong, susunod na ba dito ang sariling acquisition ng ganitong klaseng system ng Pilipinas? Sa ngayon, mayroon na tayong BrahMos, na malaking hakbang na. Pero ang Typhoon ay ibang level dahil multi-role ito at mas flexible. Kung magdedesisyon ng gobyerno na kumuha ng katulad na system sa hinaharap, malaking pagbabago yun sa military capability ng bansa. Ngayon, para sa mga ordinaryong Pilipino, maaaring mukhang malayo ang usapang ito. Pero sa totoo lang, may direktang epekto ito sa national security at stability. Ang pagkakaroon ng ganitong kakayahan ay nakakaapekto sa kung paano tinitingnan ng Pilipinas sa international stage. Mas nagiging credible ang bansa bilang defense partner. At sa panahon ngayon na maraming uncertainties sa geopolitics, ang credibility na iyon ay napakahalaga. Balikan natin ang pinaka-core ng balitang ito. Isang missile ang pinakawalan mula Tacloban. Tumama ito sa target sa Nueva Ecija. Isang malinaw na demonstration ng long-range precision strike capability sa loob ng Pilipinas. Pero higit pa doon, ito ay simbolo ng mas malalim na military cooperation, mas advanced na defense strategy, at mas seryosong paghahanda para sa anumang posibleng banta sa hinaharap. Ang tanong ngayon, ito na ba ang simula ng mas madalas na ganitong klaseng live-fire exercises sa bansa? At kung oo, handa ba ang Pilipinas sa mga kaakibat nitong geopolitical consequences? Mga kababayan, ito ang mga developments na dapat nating bantayan. Dahil hindi lang ito tungkol sa missiles at military hardware, ito ay tungkol sa direksyon ng ating bansa pagdating sa seguridad, alliance, at papel natin sa rehiyon. Sa ngayon, malinaw ang isang bagay, nagbabago na ang laro. At ang Pilipinas ay hindi na lang nanunood. Kasali na tayo sa mismong aksyon.